Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kalil TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang Married to the Mysterious Lover. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kalil TV. Part 30. Hindi nagtagal ay naghiwalay ang dalawa, at bumalik si Sabrina sa kumpanya. Hindi niya naintindihan ang ugali ni Jake. Pagkatapos ng maghapong trabaho, hinayaan niya ang kanyang driver na magmaneho sa kanya pauwi. Kailangan niyang pumunta at gumugol ng oras sa kanyang mga anak. Dahil nami-miss na niya si Kian Hendricks, ang pinakamahusay na magagawa niya ay ang makasama ang kanyang mga anak. Nakarating na siya sa bahay, at naglalaro silang tatlo sa computer hanggang sa dumating ang tawag ni Kian Hendricks. Ito ay isang video call. Ang gwapo niyang mukha ay lumabas sa telepono at nang makita niya ang kanyang mga anak na kasama ang kanilang ina, napangiti siya. "Hello buddies," bati ni Kian Hendricks. Nasa isang hotel room siya at nakaupo sa sofa habang tumatawag siya. Hinalikan lang siya ni Sabrina, excited na siyang makita. Kanina pa niya hinihintay ang tawag niya at saka siya tumawag. "Daddy," sabay-sabay na tawag ng mga batang lalaki, at ngumiti ng megawatt ng ngiti sa kanilang ama. Masaya si Kian Hendricks. Hindi niya maipaliwanag kung gaano siya kasaya na makitang masaya ang kanyang mga anak at ang kanilang ina. Tinitigan niya ang mga ito at nagpaut ng bibig para halikan. Sinabi sa kanya ng mga batang lalaki na mahal nila siya. Naantig si Kian Hendricks. Nakakakilig. Mas mahal daw niya ang mga ito at magpapasalamat siya magpakailanman na naging mga anak niya sila. Nangako siyang ilalabas niya ang mga ito pagbalik niya. Parehas niyang sinabi na ang kanilang mommy ang pinakamahusay. Dapat nilang samahan siya hanggang sa dumating siya. Hindi nagtagal ay nagpaalam ang mga batang lalaki sa kanilang daddy, at tumayo si Sabrina at pumunta sa balcony. Kakausapin niya ng pribado si Kian Hendricks. "Kamusta ka aking mahal?" tanong ni Kian Hendricks. Tinitigan siya nito at ngumiti. Siya ay maganda, laging magandang pagmasdan. "Kinakaya ko. I must say hindi naging madali para sa akin Kian Hendricks kung wala ka, na-miss kita," pagtatapat ni Sabrina. "Miss na rin kita, mahal ko. Pero tawag ng tungkulin, makikita ko kung gaano ko kabilis matatapos ang lahat, at makabalik ulit sa inyo," sabi ni Kian Hendricks. Tumango si Sabrina. Tinanong siya ni Kian Hendricks kung kumusta ang trabaho noong araw na iyon at sinabi niyang ayos lang. Napakaraming demand mula sa departamento ng disenyo. At dahil nasa kontrata, nagagawa niyang matugunan ang mga hinihingi at kasabay nito ay pasayahin ang kanyang mga kliyente. "Gagawin kitang direktor ng design department pagbalik ko," pangako ni Kian Hendricks. Naging basa ang mga mata ni Sabrina. Isang direktor. Sinabi niya na hindi siya karapat-dapat sa ganoong posisyon, at sinabi ni Kian Hendricks na hindi niya hiniling na bigyan siya ng low assessment sa sarili sa kanyang sarili. Ang magkasintahan ay gumugol ng mahabang oras sa pag-uusap tungkol sa maraming bagay, bago siya handang bitawan ni Kian Hendricks. Sinabi sa kanya ni Sabrina na mahal niya siya at sinabi niyang mas mahal niya siya. Hinalikan niya ito sa huling pagkakataon at inilagay ni Kian Hendricks ang kamay sa labi nito, at hinawakan ang screen ng telepono, hinalikan siya pabalik. Nang matapos ang tawag, biglang nalungkot si Kian Hendricks. Sobrang namiss niya si Sabrina. Iniisip niya kung siya na ba ngayon, kapareho ng matandang Kian Hendricks. Hindi niya kailanman gusto ang isang babaeng kasama at hindi niya nakikita ang pangangailangan na masangkot ang kanyang sarili sa kanila. Pinahahalagahan niya ngayon ang kanyang kasalukuyang buhay, na ang malayo kay Sabrina at sa mga bata ay parang isang pasanin sa kanyang puso.
Nakaramdam siya ng kalungkutan at walang laman, at nais na makasama sila sa lalong madaling panahon. Kailangan niya ng babae sa buhay niya. Oras na para maging legal siya at mag-viral sa relasyon nila ni Sabrina. Hindi niya kailangang pumuntang mag-isa sa mga meeting at conference kapag engaged na siya dito. Ang pagkakaroon ng mga anak ay hindi isang issue sa kanya. Ayaw na niyang magkaroon ng anak pagkatapos na magkaroon ng dalawa. Maliban kung iginiit ni Sabrina na magsilang pa sila ng isa. Magkakasundo siya sa ikatlong araw pagkatapos niyang umuwi. Nais niyang maging kumpleto at magkaroon ng kanyang mga anak at tawagan ang kanilang ina, ang kanyang asawa. Tumayo siya at nagsalin ng alak. Siya ay umiinom ng medyo mahusay ngunit dahil siya ay may isang mahusay na tolerance para sa alak, ang mga tao ay halos hindi nakikita sa kanya na lasing. Sa natitirang bahagi ng gabi, ang mga iniisip ni Kian Hendricks ay patuloy na lumilipad kay Sabrina at sa kambal. Natulog siya ng maaga at sinimulan ang buong trabaho kinaumagahan. Nanatili si Sabrina sa balcony at nag-iisa. Nililipad ng malamig na simoy ng hangin ang kanyang buhok at dumaloy ito sa hangin. Hinihipan ang manipis niyang damit at nanatili siyang naliligaw sa pag-iisip. Ang nararamdaman niya, pag-ibig ba? Adik na adik siya kay Kian Hendricks. Ilang buwan pa lang silang magkasama at mahal na siya nito. Ito ang pakiramdam ng pag-ibig. Ayaw niyang matigil ang pakiramdam na ito. Gusto niyang magkaroon ng ganitong pakiramdam na magpatuloy magpakailanman. Gusto niyang mahalin si Kian Hendricks at ang mga bata sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ito ang hinahangad niyang magkaroon ng ikasal siya kay Conrad. Ngunit hindi niya naramdaman ang anumang bagay na tila isang ilusyon ng nararamdaman niya ngayon. Pumikit siya at parang nakita niya si Kian Hendricks na nakangiti sa kanya sa isip niya. Talamigin ka Sabrina, narinig niya mula sa likuran niya. Tila nagising siya sa boses na iyon. Alam niya kung kanino nagmamay-ari ang boses. Ayokong maistorbo Jake, sabi ni Sabrina nang hindi lumilingon sa nagsalita. Lumapit si Jake sa kanya at sinabing, kanina ko pa kasama ang kambal at hindi kita nakitang bumalik. Sinabihan ka sa telepono ng kapatid ko, sabi ni Jake, at tumabi sa kanya at tumingin sa malayo. Mukha siyang perpekto kasama si Sabrina. Kung hindi lang siya kinuha ng kuya niya, ginawa na niya ito sa kanya. Oo, nakausap ko lang siya, sabi ni Sabrina. Natahimik ulit siya at sumunod, bumalik na daw sila sa bahay, mag-isa lang ang mga bata. Dito tayo mag-usap, please. Hindi ko masabi ang mga bagay na sinasabi ko sa harap ng mga bata, sabi ni Jake at hinila ng upuan si Sabrina at kumuha din ng isa para sa sarili niya. Nag-bell siya at may dumating na katulong, ikuha mo ako ng sigarilyo at isang tasa ng tsaa para sa iyong madam, utos ni Jake. Umalis ang katulong. First I am sorry tumanggi akong sumama sa inyo sa lunch. Hindi lang ako natuwa sa paraan kung paano kayo nagtapos ng lahat ni Kuya Kian Hendricks. Hindi ko kayang pabulaanan ang kapatid ko, siya ang master ng pamilya De Silva. Kung ano man ang sasabihin niya ay dapat sundin maliban sa mga pagkakataong pumasok ang daddy ko. Well, ilang araw na kaming kasal ni Rita. Ikaw ang unang tao na sinasabi ko rin ito dahil kaibigan kita. Hindi ko pa sinabi kina mommy at daddy o sa master ng pamilya De Silva, deklara ni Jake. Dinala ang sigarilyo at sinindihan niya ito at nagsimulang manigarilyo. Isang tasa ng tsaa ang inilagay sa harap ni Sabrina at naglalabas ito ng matinding singaw. Hinigup niya yon sa kanyang bibig at nakita niyang masarap ito. Hindi mo kailangang magalit sa lahat sa pamilya. Bukod sa kasalukuyan mong pamilya, mayroon ka bang ibang pamilya sa ibang lugar? Kung hindi ka makakasama ng babae habang buhay, bakit mo siya itinabing natulog? Yan ang pagkakamali niyong mga lalaki minsan. Kahit ayaw mo sa kanya, alang-alang sa bata, kunin mo siya, pakasalan mo siya para hindi niya mapahamak ang bata. Kapag ipinanganak ang bata, hiwalayan mo siya kung gusto mo. Walang masama sa iyo si Kian Hendricks nang ipilit niya na pakasalan mo ang ina ng iyong hindi pa isinisilang na anak. Kapag ang responsibilidad ay nakatitig sa isa sa mukha, malalaman natin ang isang tao na responsable. Deklara ni Sabrina. Natahimik si Jake.
Mali ang nagalit siya sa mga kapamilya niya kasama ang mga magulang niya. Ibabalik niya ang kanyang relasyon sa kanila. Ngunit ang ibig sabihin ba nito ay hindi gustong pakasalan si Rita ay kasing kahulugan ng pagtakas sa responsibilidad. Medyo hindi komportable ang sinabi ni Sabrina. Kamusta si Kuya Kian Hendricks doon? Dumating na ba siya? Tanong ni Jake. Binago niya ang paksa ng talakayan mula sa kanyang sarili kay Kian Hendricks. Ayos lang siya. Dumating na siya at tinawagan niya kami, sagot ni Sabrina. Hindi nagtagal ay bumalik na sila sa sala at naging masayahin muli si Jake. Binuhat niya ang 2 batang lalaki sa kanyang mga hita at tinanong siya ng mga bata. Tinanong siya kung alam niyang bumiyahe ang daddy nila. Sinagot ni Jake ang lahat ng kanilang mga katanungan habang si Sabrina ay tumutunog lamang at ngumiti. Ito ang Jake na kilala niya noon. Siya ay palaging masayahin at palakaibigan. Maya-maya, sinabi ni Jake na babalik na siya sa kanyang mansion. Nagpaalam siya ng magandang gabi sa mga batang lalaki at binigyan si Sabrina ng isang featherlight na halik sa kanyang pisngi. Kinaumagahan, haharap sina Conrad at Maya sa korte upang hiwalayan ang isa't isa. Dumating si Brenda Castillo upang samahan ang kanyang anak, at naroon si Sandra Gomez para sa kanyang anak. Dumating sila at pumwesto sa kabilang direksyon. Paulit-ulit na sumisingit si Brenda Castillo. Saglit lang siyang sinulyapan ni Sandra Gomez at ngumisi. Tama na. Dapat nang wakasan ang arranged marriage na naakit niya at ng kanyang pagkakamali ng isang kaibigan sa kanilang mga anak. Ang mga kabataan ay dapat pumunta sa kani-kanilang paraan at mamuhay. Ang mga papel ay nilagdaan at oras na upang ibahagi ang mga ari-arian. Hinati nina Maya at Conrad ang kanilang mga ari-arian sa 2 maliban sa bahay. Iginiit ni Maya na magkasama sila sa bahay at napagpasyahan ng 2 abogado na dapat ibenta ang bahay at paghatian ang pera. Sinabi ni Conrad na dapat tumawag ng ahente at dapat tansyahin ang bahay para malaman nila ang halaga nito. Anuman ang halaga ng bahay, ibibigay niya kay Maya ang kalahati ng pera. Hinati-hati din ang mga sasakyan at ibinahagi rin ang pera sa kanilang family account. Ngunit nang ideklara na ang bahagi ni Maya sa negosyo ng Castillo ay mahahati sa 2 hiwalay na mag-asawa, tumayo si Brenda Castillo. Sumigaw siya at sinabing no way. Hindi negotiable yan. Ito ay mahigpit na kay Maya at hindi niya ito maibabahagi sa iba. Ibinigay ni Erwin Castillo ang kanyang pinakamahusay na mga ari-arian sa kanyang 2 anak na babae. Hindi niya intensyon na pamanahin ito ng ilang walang katuturang bagay ng tuso at malikot ng ilang mga gold digger. Panuurin ang iyong mga salita patungo sa aking anak. Ang lahat ay mahahati, pag-aaway ni Sandra Gomez. Ang 2 babae ay nagpapalitan ng salita sa isa't isa, nang hilingin ni Conrad sa kanyang ina na huwag sayangin ang kanyang lakas ng hindi kinakailangan. Kung ang lahat ng ari-arian ay hinati-hati, bakit hindi rin ibabahagi ang bahagi ni Maya sa negosyo ng Castillo? Ang mga abogado mula sa magkabilang panig ay nakipagtalo. Sinabi ng mga abogado ni Maya na ang mga ari-arian na inilipat sa kanya mula sa kanyang ama ay para sa susunod na henerasyon ng pamilya ng Castillo. Tinutulan ng mga abogado ni Conrad ang pahayag ng kanilang mga kalaban na nagsasabing ito ang batas at walang sinuman ang higit sa batas. Sa kalaunan, pinasyahan ng mahistrado ang kaso pabor kay Conrad. Ang bahagi ni Maya sa negosyo ay nahahati sa pantay na bahagi at si Conrad ang may kalahating bahagi. Nang matapos ang diborsyo, higit na ikinahihiya ni Brenda Castillo ang kanyang sarili. Siya ay pinalaya mula sa istasyon ng pulisya ilang araw ang nakalipas dahil sa kanyang pagbigkas laban kina Sabrina at Conrad. Pagkatapos lamang niyang gumawa ng pahayag na kung may mangyari sa alinman sa kanila, dapat siyang managot. Pagkatapos noon, umuwi na siya. Ngayon, ang kanyang anak na babae ay diborsyado at ang yaman na inakala niyang mayroon sila, ngayon ay nahahati sa 2 bahagi. Paano siya makakaligtas kasama ang kanyang anak na babae? Bumalik si Maya kasama ang kanyang ina sa mansyon ng Castillo na lumuluha. Si Conrad ay masama. Hindi siya dapat maging tao, dapat ay nilikha siya bilang isang dayuhan. Napaka walang konsensya niya. Nais niyang sakalin siya.
Maghihintay siya at titingin kung babalik si Conrad kasama si Sabrina. Ang walang hiyang lalaking tulad niya ay hindi magdadalawang isip na gawin iyon. Gusto niyang angkinin ang negosyo ng Castillo sa huli. Makakahanap siya ng iba't ibang paraan upang magtagumpay sa kanyang balak. Gusto niyang pakasalan si Sabrina at nang maglaon ay hiniwalayan niya ito upang magkaroon ng isa pang 25% na share ng negosyo na ginagawa siyang 50% na may-ari ng negosyo. Si Conrad ang pinakamasayang tao sa mundo. Malaya na siya sa gapos ng miserableng pagsasama niya kay Maya. Malaya na siyang habulin si Sabrina. Paibigin niya ito at pakasalan bago pa malaman ni Maya at ng kanyang ina. Tinawagan niya ang kanyang cellphone number. Pagkalipas ng 2 araw, narinig ni Sabrina ang kanyang telepono na nagriring at tiningnan kung sino ang tumatawag. Tiningnan lang niya at hindi sinasagot ang phone niya. Tinatawagan siya ni Conrad. Nakipaghiwalay na ba siya kay Maya? Ang kanyang mga pamamaraan sa diborsyo ay kadalasang mabilis. Sigurado siyang sabik na itong pakasalan siyang muli bilang kapalit ni Maya. Tanging mga hangal na babae lang tulad ni Maya ang mapapangasawa ng lalaking humiwalay sa kanyang kapatid. Naisip ni Conrad na siya rin ang mahinang babaeng pinakasalan niya noon. Naisip niya siguro na walang muwang pa rin ito at maaaring ihagis dito at doon. Matagal na tumatawag si Conrad ngunit hindi sumasagot si Sabrina. Medyo nasiraan siya ng loob at hindi niya alam kung paano niya ito makikita. Pagkatapos ng maghapong trabaho, nagpa siya si Sabrina sa unang pagkakataon na pumunta sa mansion ni Jake. Dumating siya sa oras na darating si Rita mula sa opisina. Labis na natuwa si Rita nang makita si Sabrina. Pakiramdam niya ay nakakita siya ng taong bubuhos sa kanyang puso at niyakap siya ng matagal na pagkakayakap sa kanya. "Kamusta ka Rita?" at ang sanggol. Tanong ni Sabrina, pigil ang yakap at hinawakan ang tiyan ni Rita. Flat pa rin ang tiyan niya. "Okay lang ako Teresa, kumusta ka na? Kamusta si President De Silva?" Tanong ni Rita. Siya ay masaya. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kamay ni Sabrina na naiwan pa rin sa kanyang tiyan. "Good, buti na lang si Kian Hendricks nung nag-usap tayo," sagot ni Sabrina habang papasok ang 2 babae. Tinanong ni Rita kung bumiyahe ba siya at oo naman si Sabrina. Binati siya ni Sabrina sa kasal nila ni Jake. Nais niyang matagpuan niya ang kaligayahan at kapayapaan. Napangiti si Rita. Nagpasalamat siya kay Sabrina, ngunit hindi niya sinabi sa kanya kung paano naging hindi matiis ang ilang araw niyang pagsasama. Ang mansion ni Jake ay kapareho ng kay Kian Hendricks. Parehong istruktura at palamuti. Lumapit ang mga katulong para asikasuhin ang kanilang mga pangangailangan ngunit tila mas marami ang mga katulong ni Kian Hendricks kaysa kay Jake. Nakipagpalitan ng kaunting pakiusap si Sabrina kay Rita at uminom silang dalawa ng tsaa bago ideklara ni Sabrina na aalis na siya. Nagulat si Rita nang sabihin ni Sabrina ang mansyon ni Kian Hendricks sa tabi ni Jake. Isang bato lang. Isang lakad ng mga 4 hanggang 5 minuto. Hindi raw niya alam na pupunta siya para gugulin ang boring na oras niya kasama si Sabrina. Sa ganoong paraan, sinamahan niya si Sabrina pabalik sa kanyang sasakyan. Hindi gaanong malayo, ngunit dahil dumating siya kasama ang kanyang driver, kailangan niyang bumalik sa mansyon sakay ng kotse. Umuwi si Sabrina at nakatanggap ng ilang mensahe mula kay Conrad. Tinanggal niya ang mga ito nang hindi dumaan sa kanila. Pagkalipas ng 2 araw, biglang naalala ni Kian Hendricks, sa susunod na katapusan ng linggo, kung tutuusin, Sabado, ang taunang picnic at pagsasama-sama para sa pamilya ng De Silva. Wala siyang maalala bago umalis. Kailangang naroon siya bilang master ng pamilyang De Silva. Kailangang makilala ng kanyang mga anak ang iba pang miyembro ng kanilang pamilya. Kailangan niyang ipakilala si Sabrina sa kanyang tiyuhin na si Jaime at sa kanyang pamilya. May iba pang miyembro ng pamilya ng De Silva ngunit ito ang immediate family. Kung kailangan niyang ihinto ang kanyang mga aktibidad, gagawin niya ito. Kailangan na niyang umuwi. Hindi niya sasabihin kay Sabrina na babalik siya, it's going to be a surprise. Tinawagan niya si Jake sa unang pagkakataon simula noong umalis siya ng bahay.
Sinabi niya sa kanya na ipaalam sa bawat miyembro ng pamilya na magsasama-sama sila at ipapakilala niya ang kanyang mga anak at ang kanilang ina. Para sa ikalawang assignment, dapat niyang kontakin ang kanyang kaibigang si Lance at ayusin ang isang perpektong engagement ceremony. Kukunin na sana niya ang engagement ring niya bago siya bumalik. Magiging engaged na siya kay Sabrina isang araw pagkatapos ng get-together. Sabi ni Jake okay, sisiguraduhin niyang maayos ang lahat. Ngunit bago pa man mabitin si Kian Hendricks, magalang na tinawag siya ni Jake na, Kuya. Ang kanyang boses ay pinakamahusay na inilarawan bilang isang medyo malakas kaysa sa isang bulong. Huminto si Kian Hendricks, ginagamit lang ni Jake ang ganitong boses kung gusto niyang humingi ng tawad o humingi ng pabor. Yes, sabi ni Kian Hendricks, naghintay siya at nakinig sa gustong sabihin ni Jake. I'm sorry for being rude, sabi ni Jake. Natahimik ito ng matagal. Galit ako sayo, kay Sabrina, mag-isa lang kami ni Mommy, Daddy, paliwanag ni Jake. May asawa ka na ba? Tanong ni Kian Hendricks. Oo, mga 1 linggo na ang nakalipas, sagot ni Jake. Pupuntahan niya ang kanyang mga magulang noong araw na iyon at sasabihin sa kanila ang tungkol dito. Congratulations, sabi ni Kian Hendricks at ibinaba ang tawag. Napabuntong hininga si Jake at napapikit sandali. Nakalimutan na ito ni Kian Hendricks. Masaya pa rin siya nang ibigay ng kanyang kapatid ang lahat sa kanyang mga kamay. Inaasahan niya ang ganitong pagkakataon sa kanyang buhay. Pero ngayon, hindi niya alam kung maniniwala pa ba ito o hindi. Bago matulog, nagpadala ng mensahe si Kian Hendricks para ipaalala kay Jake na gusto niyang maging low-key ang arrangement. Ngunit mahigpit na binalaan na hindi dapat magkaroon ng clue si Sabrina. Sinimulan na ni Lance ang kanyang paghahanap. Gusto niyang gamitin ang oras na magagamit niya. Bumisita siya sa bahay ampunan at pinuntahan ang direktor ng ampunan. Nagpakilala siya at nagtanong kung mahahanap niya ang matron ng orphanage sa mga ganitong taon. Sabi ng direktor, kahit nagpakilala siya at mukhang gentleman, hindi nila maihayag ang pagkakakilanlan ng lahat ng mga retiradong staff ng orphanage. Kung mayroon siyang mga tanong, maaari siyang magtanong at gagawin niya ang kanyang makakaya upang mahanap ang mga sagot para sa kanya. Okay, sabi ni Lance. Nais niyang malaman ang impormasyon tungkol sa isang batang lalaki maraming taon na ang nakalilipas. Hinanap at nalaman nila ang file na naglalaman ng history ng adoption niya. Dinala siya sa ampunan ng isang hindi kilalang babae sa 1 buwang gulang. Walang dumating para hanapin siya maliban noong 3 taong gulang siya. May dumating na babae para hanapin siya. Galit siya kung bakit siya inilayo sa kanya. Sinabi niya na hinanap niya siya kung saan-saan hanggang sa magkaroon siya ng clue na nandoon siya. Gusto niya itong ilayo pero pinigilan niya. Hiniling sa kanya ng direktor ng orphanage na pumunta at kumuha ng police report na kanya ang bata, bago siya payagang kunin ang maliit na Lance. Napahikbi siya ng tanggihan ang kanyang anak. Pagkatapos ay bumalik siya na may pag-asang makakuha ng report sa pulisya, at isang abogado upang matulungan siyang maibalik ang kanyang anak ngunit hindi na siya bumalik. Nang ipasa ni Lance ang pagsusulat, napabuntong hininga siya. Nanay niya siguro ang babaeng iyon. May kumuha ba siya sa kanyang ina nang walang pahintulot nito? Dinukot ba siya? May nangulila ba sa kanya mula sa kanyang mga magulang? Tumingin siya sa direktor at sinabi sa kanya na siya ang batang lalaki na pinag-uusapan. Kumunot ang noo ng direktor at sinabing iyon lang ang maaari niyang ibunyag sa kanya. Nag-aalala siya na baka may masabi siyang hindi niya kayang ipagtanggol. Tiniyak sa kanya ni Lance na hindi siya nagsisinungaling. Ipinakita niya sa kanya ang mga adopted paper na binigay sa kanya ng kanyang foster parents para makatulong sa pag-trace sa kanyang mga tunay na magulang, saka lang siya pinaniwalaan ng direktor. Tinanong ni Lance kung sino ang direktor ng ampunan nang dumating ang babae na humihikbi. Sinagot naman siya ng direktor. Nang hilingin niyang makita ang surveillance camera noong araw na iyon, sinabi ng direktor na hindi niya ito inabot. Umalis si Lance at bumalik sa kanyang penthouse. Siya ay matino. Umupo siya at inisip ang kaunting impormasyong nakuha niya. Siya ay dinala sa bahay ampunan sa 1 buwang gulang.
Bakit may gustong magdala ng isang buwang gulang na sanggol sa orphanage at hindi iwan ang kanyang pangalan at tirahan? Bakit tatanggapin ng pamunuan ng bahay ampunan ang isang bata ng walang dahilan at hahayaan ang babaeng nagdala ng bata? Something is fishy, he smelled a rat in the plot. Kung hindi, paano siya maniniwala sa ipinakita sa kanya ng direktor sa kanyang file? Ano ang nangyari sa babaeng dumating at humagulgol na ang bata ay kanyang anak? Kung sigurado siya at gusto niyang makuha ang kanyang anak, bakit hindi siya bumalik? Bakit siya nawala at hindi na bumalik? Nanay ba ang babae? Gusto niya ng maraming sagot sa tanong niya. Ngunit paano niya makukuha ang mga ito? Kailangan niyang makakuha ng impormasyon ng tagaloob. Itatanong niya kung pwede siyang makipagkita sa isang taong nagtatrabaho sa bahay ampunan. Nagbuhos siya ng isang tasa ng tsaa. Kailangan niya ng taong tutulong sa kanya. Pero wala na siyang kasintahan, kung hindi, nasa tabi niya si Rosa para mag-alok ng tulong. Napunta ang isip niya kay Gigi, ang intern student sa ilalim niya. Siya ay maaasahan at nagpakita ng mga palatandaan na siya ay responsable. Tinawagan niya ito at mabilis na sinagot ni Gigi ang telepono. Tinanong niya ito kung kumusta siya at kung anong mga hamon ang nararanasan niya. Sinabi ni Gigi na maayos ang lahat. Ngunit nami-miss siya ng lahat sa ospital at nais na matapos ang kanyang bakasyon. Napangiti si Lance at sinabing malapit na siya. Tinanong niya siya kung may kakilala siyang nagtatrabaho sa orphanage ng lungsod. Tinanong siya ni Gigi kung may kailangan siya. Sumagot si Lance sa pagsasabing sumasailalim siya sa pagsasaliksik at nangangailangan ng tulong ng isang tagaloob. Sinabi ni Gigi na doon nagtatrabaho ang isang kaibigan ng kanyang mama. Babalikan niya ito sa loob ng ilang minuto. Tinawagan niya ang kaibigan ng kanyang ina at hiniling na tulungan niya ang isang senior na kasamahan at kaibigan sa paggawa ng pananaliksik. Pumayag naman ang babae at tinawagan ulit ni Gigi si Lance, binigyan siya ng impormasyon kung paano maabot ang kaibigan ng kanyang ina. Nang makuha ang impormasyon, tinawagan siya ni Lance. Napagkasunduan nilang magkita noong gabing iyon ng alas 7 ng gabi. Marahan na napabuntong hininga si Lance. Natuwa siya at umaasa na nakuha niya ang mga sagot na hinahanap niya. Nagpadala ng mensahe si Jake kay Rita. Susunduin siya ng driver para sa hapunan kasama ang kanyang mga magulang sa gabing iyon. Sumagot siya at sinabing okay. Nagtatrabaho si Rita sa isang manufacturing company bilang sales director. Matagal na siyang nagtatrabaho doon bago niya nakilala si Jake. Kaya kahit may asawa, doon pa rin siya nagtrabaho. Magtatapos siya sa araw na trabaho nang ipadala sa kanya ni Jake ang mensahe. Inayos niya ang kanyang trabaho at nagsara para sa araw na iyon. Inaasahan niyang dadalhin siya nito upang makilala ang kanyang mga magulang bago sila ikasal ngunit hindi niya ginawa. Medyo natuwa siya na sa wakas, isasama na siya nito para makipagkita sa kanyang mga magulang. Isang magandang senyales iyon na tinatanggap na niya ito bilang asawa. Ipinaalam niya sa kanyang mga magulang na siya ay buntis at pinakasalan ang ama ng kanyang hindi pa isinisilang na anak. Hiniling ng kanyang mga magulang na iuwi niya ang kanyang asawa para magkita sila. Sabi niya okay. Kapag hindi siya busy, hinahayaan siya nitong pumunta sa kanila. Umuwi siya at nag-refresh ng sarili. Nagsuot ng ibang damit at nag-makeup para mas gumanda ang sarili. Naghintay siya at maya-maya ay narinig niya ang busina ng sasakyan habang papunta ito sa mansyon. Bumaba si Rita at may bitbit na crossbag. Napakaganda niya sa suot niyang pang-dinner. Lumabas siya at sumakay sa kotse. Habang nakaupo siya sa kotse, nagulat siya nang makitang nasa loob si Jake. Nakadikit ang mata niya sa screen ng laptop niya. Hindi niya ito tinitigan bagkus ay nag-concentrate siya sa kanyang trabaho. Hello, bati ni Rita ngunit hindi siya sinagot ng kasama. Ginawa niyang komportable ang sarili at tuluyang hindi siya pinansin. Nasasanay na siya sa pananahimik nito sa tuwing may sinasabi ito o binabati siya. Sinasagot lang niya ito sa kung anuman ang interes niya o kaya naman ay tinatanong niya ito. Ipinikit niya ang kanyang ulo at saglit na pumikit. Mabilis ang takbo ng sasakyan at tumutugtog ang malambot na musika at ang ritmo ay nagpalikha ng isang romantikong sandali sa kapaligiran.
Change the music to hip-hop, utos ni Jake at agad naman itong ginawa ng driver. Naghinala si Jake na nag-e-enjoy si Rita sa musika at naaalala niya ang kanilang romantikong nakaraan. Iniisip din ni Rita na ang musika ay nagpapaalala sa kanya sa mga magagandang pagkakataon na pinagsaluhan nilang dalawa. Hindi mabilang na beses sa nakaraan, siya ay ni-romansa, hinahalikan mismo sa kotse kung saan siya ngayon ay nakaupo sa dulo at si Jake sa kabilang banda. Minsang nagmahalan sila sa loob ng sasakyan. Pero ngayon, nakaupo sila sa iisang sasakyan ng mga estranghero at hindi man lang sinasagot ni Jake ang mga pagbati niya. Pero mahal niya siya. Alam ni Jake na ginawa niya yun ngunit hindi man lang niya iparamdam sa kanya ang pribilehiyong maging asawa niya. Tahimik sila hanggang sa pumasok ang driver sa mansyon ng De Silva. Nang huminto ang sasakyan, pinatay ni Jake ang kanyang computer at lumabas. Sumunod naman si Rita at pasimpleng humakbang papasok ng bahay si Jake nang hindi lumilingon kay Rita kung sumusunod man siya o hindi. Pumasok siya at sinalubong siya ng kanyang ina. Jake anak, tawag ni Rosemary De Silva, binigyan ng mainit na yakap ang kanyang anak at hinalika ng huli ang kanyang pisngi. Nakita ni Rosemary ang babae na mahigpit na sumusunod sa likuran ni Jake at alam niyang asawa niya ito. Nilagpasan niya ang kanyang anak at pumunta sa babaeng Inger na may ngiti sa kanyang mukha. "Welcome dear," sabi ni Rosemary at ibinuka ang kanyang mga braso para yakapin. Umiti si Rita, "Good to meet you, tita," aniya at niyakap ang ina ni Jake. "Siya si Rita mommy," simpleng sabi ni Jake at naglakad na palayo. Iyon lang ang gagawin niyang pagpapakilala. Napansin ni Rosemary ang malamig na pag-uugali ng kanyang anak sa kanyang asawa at alam niyang hindi siya mahal nito. Nagkunwari siyang hindi nasaktan sa inasal ng kanyang anak ngunit inakay niya ang babae sa upuan. "Kamusta si Dad?" Magalang na tanong ni Rita. Ang pag-welcome ng kanyang biyenan ay nagparamdam sa kanya. Tila wala siyang pakialam kung paano o sa anong sitwasyon niya pinakasalan ang kanyang anak. "Mabuti naman ang daddy mo, malapit na siyang mag-ehersisyo," sabi ni Rosemary. Hinawakan niya ang mga kamay ni Rita at ngumiti. "Inaabangan ko ang iyong pagdating. Tinawagan ako ni Jake ilang oras ang nakalipas at sinabing iuuwi ka na niya sa amin." "Welcome anak," sabi ni Rosemary, nakangiti ng 1 megawatt ng ngiti. Naging basa ang mga mata ni Rita. Napakabuting babae. Tinanguan niya ng kanyang ulo habang may luhang kumawala sa kanyang mga mata. Sinabi niya na inaasahan niyang makilala siya. At dito na po, nagtatapos ang part 30 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Paki-support rin po ng mga kwentong pag-ibig ni Dion Channel TV na asawa po ni Khalil TV. Maraming salamat po. God bless and stay safe everyone. Shout out po sa ating mga kaibigan na sina Nora Abdulkadir of Bahrain, Adelita Shirikian of Jerusalem, Israel, Marian Sushon of America, Mary Ann Bakat of Abu Dhabi, UAE, Nelly Gallo of Canada, Abun Shoji of Japan, Anna U. Powell of Florida, USA, Evangeline Caballero of Kuwait, Emma Morgan of Kent, Seattle, Washington, USA, Evain Loha of Hong Kong, Annalisa Trinidad of Guagua, Pampanga, San Matias, Minda Adlawan of Davao City, Marivic Barquil of Kuwait, Lorena Barbosa of Moscow, Russia, Luz Tua of Israel, Rinda Sotelo of Umingan, Pangasinan, Teoni Villaris of Hong Kong, Simpatica of Singapore, Darkman Ed at Mimi of Canada, Devora Valdez of Singapore, Diana Francisco of UAE, Connie Maximo of Taiwan, Catherine Asaha of Kuwait, Jasmine Ramos of Abu Dhabi, UAE, Annalisa Jamie of Saudi, Deds Adam of UAE, Annalisa Soldanya of Kuwait, Edita Barrientos of Saudi Arabia, Fiel Daliwan of Singapore, Janice Lunhas of Qatar, Jane Zinyu of Riyadh City, Jennifer Gonzalo of Kuwait, Jane Gupit of Batangas City, Judy Char of Kuwait, Jean the Best of England, Harna Baduli of Saudi Arabia, Helen Tambanilo of Bahrain, Zenaida Porter of Australia, Hala Aguilan of UAE,
Karen May Plato of Hong Kong. Merlon Thomas of Bahrain. Maria Renbuentipo of Uniza Al-Qasim KSA. Via Nicosagde of Kuwait. Nitz Reyes of Kuwait. Naranjo Luz of Hong Kong. Nympha Tolentino of Hong Kong. Maria Luningning Fabre of Brunei. Castaneda Jane of Macau. Cheryl Pastor of Hong Kong. Blessy A. Vitrio of Cyprus, Europe. Brigada Arconado of Hong Kong. Sia Sampok of Riyadh, Saudi Arabia. Cheryl Crofts of Australia. Coco Alcos of Germany. Elorder Dades Linkay of Hong Kong. Concepcion Zingabo of Qatar. Chiang Lo of Hong Kong. Elisa Orivilio of Barcelona, Spain. LV Canlubo of Batangas. EJ Cat of Hong Kong. Flor Arcega of Ambulong, Batangas City. Gemma Cubila Geraldo of Cyprus. June Gwyneth Igorot Country Sounds of Hong Kong. Hayane of Japan. Janine Castaneda of Casantaan, Urdaneta, Pangasinan. Jen Pitao of Qatar. Dylan 21 of Hong Kong. Tesel Ignacio of Hong Kong. Julie Bodoy of Italy. Marshall Lemery of Israel. Manang Mary's Channel of Oman. Maricel Love of Doha, Qatar. Mariam Hilario of Hong Kong. Melanie Isidro of France. Marivic Mauricio of Hong Kong. Meloji Sago of Singapore. Margarita Obunia of Dubai. Maria Cristina Uding of Riyadh, KSA. Manette Chavez of San Diego, California, USA. Mary Grace Galen of Riyadh, KSA. Mayu Calamante of Qatar. Maricel Dela of Hong Kong. Zenaida Bolo of Riyadh, KSA. Rodover Magallanes of Hong Kong. Provlin Gamboa of Taiwan. Vilma Abrium of Macau. So Mendoza of Abu Dhabi, UAE. Rowena Bandong of Macau. Putri Bungso of Riyadh, KSA. Ray Jane Costa of Casantaan, Urdaneta, Pangasinan. Reynaldo Castaneda of Cabuloan, Urdaneta, Pangasinan. Olivia Dupagan of Singapore. Daleth Sevilla and Renan Sevilla of Alhambra, Los Angeles, California. Thea Williams of New Jersey, USA. Ludi Fan of Australia. Lorna Bayunas of Qatar. Luisita de la Cruz of Riyadh, KSA. Mercy Hernandez of Israel. Neri Uy of Hong Kong. Kenta Hamamoto. Fe Cruz. Vladimir Casimo. Glyceria Salab. Rex Roy. Jules HL101. Gemela Dumasil. Elsa Maestro. Jelon Dennis Ruiz. Gloria Cha of Quezon City. Gina Judy Adan. Josie Silva. Ruth Mayru. Sheila Rubio. Zenaida Abo. Tin Oronan Updates. OFW Adventures 404. Patsy CP. Reina Roque. Mari Lupanerio. Gina Olan. Amalia Capati. Jacqueline Pascual. Elisa Mendoza. Mary Grace Patricio. Sunida Abo. Arlene Esdava. Alia Garbawi. Arceli Alvaro. Angelo Cabrera. Alan Van Dinter. Alma Esturres. Adnol Alods. Alma 1027. Angelica Fabroa Montajes. Azumi 12 Gamang. Alma Buena. Angelo Fuchs. Boots Gabriel. Boleza Buenaventura. Babylin Ramirez. Begs General Uding. Beth Fernandez. Dear Lady Love TV. Debbie De La Roca. Shunli Diaries. Love Top Secrets. Twin Angels TV. Churito Flores. Conchita Alcos Rage. Cynthia Neva. Carmel Tagupa. Cher Blanche. Charlene Canete. Comwat May 2020. Dina Moises. Divina De Guzman. Delia Kinain. Dorsey Mendoza. Didang Soaban 03. De La Cruz Aloha. Ellen Juanilo. Eve Tisoy. Esther Serdancilo. Emerita Ariola. Eileen Montalvo. Edna Vinger. Aditha Barrientos. Elizabeth Plagaria. Gloria Abihiro. Femalig Onlina. Francis Grace Villegas. Fena Veras. Raquel Kelao. Feli Upai. Grace Soko. Feli Cockle. Girly Bautista. Jenny Cabanca. Spice 221. Gemma Valmonte. Gloria Balan. Jin Kyle Alonzo. Girly Gina. Margarita Lagumbay. Grace Soko. Imelda Palma. Grace Villarta. Hani Habibi. Sons OFW Vlog.
Helen Santiago, Imelda Palma, Sassy TV, Imelda Castillo, Jenny Joy Ruiz, Juliet Tamayo, Rose Bulak, Jeff Felgayo, Jomelon Angelical, Jennifer Bilo, Jeannie Malig-On, Jeliv Guevara Ganelo and Family, Prince Ravai Olive Apple, Papa Apple, Jake Osmond and Daddy Sam, Jussie Baking, Vilma Laganzad, Jennifer Alamada, Joyet Barrientos, Kat Pablo, Leilani Cordero, Leonora Laban, Rina Ayo, Teresita Arevalo, Luz Templo Nuevo, Deleth Aceveda, Lena Palail, Lorna Friele, Teonila Montemayor, Leonard Brown, Delen Aquino, Lucila Man, Lynn Morales, Teja Sabihon, Marizel Varona, Madel Fierzos, Merlon Basarte, Mirna Catinina, Miss B, Marivic Malyosa, Madam Tinapay, Melody Espanola, Maricar Martinez, Mary Jane Ralutin, Make a Story, Marcus TV, Marites Laduon of Israel, Malu Gakyusana, Mavic Mauricio, Maria Felisa Pechon, Melvin Medjano, Maria Bing Tolentino of Hong Kong, Norlene Colina, Nenito Osada, Neri Javier, Nelly Ibanez, Rosemay Oxen, Rowena Blancada, Rhonda Carion, Razel Gin Caliaen, Remilin Saliat, Rosie Paquiausi, Regilan Santos, Ruth Tambagahon, Rubili Balbon, Rosita de la Torre, Rodney Santiago, Raquel Epe, Regina Ward, Sydney Hassam, Sherlon Reneba, Shirl Pasakay, Sazith Oikawa, Susan Naval Castro, Susan Veril, Shanine Linas, Teresita San Luis Maliari, Vilma Sakin, Vina Angeles, Vilma Mariano, Yasrina Abdullah, Ruby Pedrajas, Yams, Zed Tago, Mariette Minada of Negros Occidental, Elsa Dishman of Kentucky, USA, Aida Silvestre, Marisa Vinals, Marifi Cuarez, Maribela, Maricel Lara, Rose Labor, Maribel Montajes, Sur Aida Minalin Rajamuda Makagkalat Salmo of Upper Bikutan Taguig City, Aloha de la Cruz, Angela Villapa Sibayan at sa mama niya na si Jesusa Sibayan of Villamor, Evelyn Leopoldo, Eileen Paloa, Jana Ray Castaneda of Dubai, Nancy Arena of Macau, Angela May Texon, Diane Lauretti, Celine Piger, Christine Cotivo of Aman, Malu Pineda of Dubai, Lilian Madria, Alma Chano Padsuyan, Loida Di Castro, Marlon Lopez, Lerma Carbunco, KW Star, Marilu Antaypuesto, Mariam Dulay Carion, Rakila Yakan, Jergine Alvanista, Josh Lee, Rodrigo Alvarado, Rose Ellen Fernando, Therese Vivian Cotahan, Aida Bormolado, Zia Lee Aquino of Kuwait, Edison Cadawas, Irene Garcia, Yuyu of Riyadh KSA, Tapina Marys of Antipolo City, Cheryl Bunye of Kuwait, Jerilyn Manian, Betty Losnum, April Neria, MRFM Fertz, James Peter Judila, Lynn Chain, Annie Brown, Norhana Pagayaw of Saudi from Matalam, North Cotabato, Juvilin Salisali of Singapore, Perlita Bagayan of Hong Kong, Selma Franco Villa Cruces of Spain, Josephine Bautista, Rowena Vargas at sa kanyang pamilya sa Rizal, Joy Serrano of Saudi, Samar Biang of Kuwait, Frankie Love of Singapore, Grace Pelias, Aloha Nevet, Cherry Lorono, Lady Ann Blanca, Maricar Yasay, Millie Stauffenberg, Diane Laborte. Maraming salamat po sa laging pag-support nyo sa Dion Channel TV at Kalil TV. God bless and stay safe.